Si Micaela Andrea Sagas ay 29-year-old na babae na kung titignan mo ay may perpektong buhay. Ipinanganak siya sa isang maliit na lungsod na tinatawag na Biguachu sa Brazil. Isa siyang esthetician at hairdresser na ipinagmamalaking sarili niyang beauty clinic na tinawag niyang Micaela Sagas Advanced Aesthetics. Ayon sa kanyang mga kaibigan, isa siyang masipag at dedikadong negosyante na ginawang matagumpay na negosyo ang kanyang hilig sa kagandahan. Sa social media, ibinabahagi ni Micaela ang isang buhay na puno ng tagumpay. Ang kanyang Instagram ay puno ng mga professional na litrato na nagpapakita ng isang confidence, palangiti at masayahing babae na laging napapalibutan ng mga kaibigan. Madalas siyang mag-post ng mga motivational quotes tulad ng maniwala sa inyong mga pangarap at maging pinakamahusay na version ng iyong sarili, na sumasalamin sa kanyang dedikasyon sa personal at professional na pag-unlad. Kilala rin si Micaela sa kanyang malalim na pagmamahal sa mga hayop. Mahilig din siya mag-travel at makikita sa kanyang mga posts ang masasayang sandali sa mga dalampasigan, talon at iba't ibang tourist destination na palagi may ngiti sa kanyang mukha. Inilarawan siya ng mga kaibigan bilang isang determinadong nangangarap, isang taong hindi kailanman sumusuko. Ngunit sa likod ng imahe ng isang malakas at independent na babae, may mas masalimuot na bahagi ang kanyang buhay. May kasaysayan si Micaela ng pagkakasangkot sa mga toxic relationship, bagay na inamin din naman niya. 2 taon bago ang kanyang pagkamatay noong 2023, nag-post siya ng isang TikTok video. Sa video, sinabi ni Micaela na, "Gusto ko mga lalaking siraulo. Yung tipong titignan ka lang at matatakot ka na at sasabihin na kapag nakita ka nila na may ibang kasama, papatayin nila kayong dalawa. Kapag malambot siya, ayoko na." Matapos ang krimen, muling kumalat ang video at naging viral na nagdulot ng matinding diskusyon tungkol sa pagroromantisa ng mapang-abusong ugali. Marami nagsabi na posibleng naakit si Micaela sa eksaktong uri ng lalaking dati niyang sinasabi na gusto niya. Sa kabila ng kontrobersiya, iginiit ng mga taong tunay na nakakakilala sa kanya na mas higit siya kaysa sa iisang video na yon. Gayunpaman ang kanyang buhay ay biglang naputo sa isang trahedya dahil sa lalaking pinili niya mismo. Isang lalaking tumugma sa panganib na uri na minsan niyang hinangaan. Si Sandro Jr. ay 23-year-old ang nobyo ni Micaela nung mangyaring krimen. Hindi tulad ni Micaela, may madilim na nakaraan si Sandro. Mayroon siyang mahabang record ng krimen, kabilang na ang pagtutulak ng droga, pagnanakaw, pag-iingat ng nakaw na gamit, pananakit, at pagtakas sa bilangguan. Ayon sa mga ulat, iniimbestigahan din siya noon sa carnapping at may koneksyon umano sa organisadong krimen sa mas malawak na lugar ng Biguachu, kung saan nakatira si Micaela. Hindi malinaw kung paano nagkakilala sina Micaela at Sandro, ngunit mabilis na naging magulo ang kanilang relasyon. Kahit magkasama silang nakatira sa apartment ni Micaela sa Biguachu, puno ng away at hindi pagkakasunduan ang kanilang pagsasama. Ayon sa mga kaibigan at pamilya, labis na seloso at mapang-angkin si Sandro. Sa una, tila tinanggap o iniisip ni Micaela na normal lang ito, na makikita rin sa kanyang video noong 2023. Ngunit habang tumatagal, lalo itong lumalala. May mga saksi na nagsabing sinusubukan ng lumayo ni Micaela kay Sandro, lalo na sa mga araw bago ang krimen. Ayon sa mga source, nagpasya na siyang tuluyang tapusin ang relasyon, pagod na sa mga banta at sobrang pagkontrol ng lalaki. Si Sandro gayunpaman ay tumangging tanggapin ang hiwalayan at handang gawin ang lahat kahit na sa sukdulan. Ilang araw lamang bago ang pagpatay, ibinahagi ni Micaela sa kanyang mga kaibigan na hindi na siya nakakaramdam ng kaligtasan kapag kasama si Sandro. Nagsimula siyang i-stalk si Micaela, obsessed na sinusubaybayan ng kanyang social media at binabantayan ang kanyang mga messages. Sa isang pahayag sa mga pulis, umamin si Sandro na kinopya niya ang WhatsApp account ni Micaela upang manmanan ang kanyang mga pag-uusap. Ayon kay Sandro, ang naging huling mitsa ay ang umano'y pagtataksil. Sa isang video na kanyang ipinost bago siya sumuko sa mga pulis, sinabi niyang nalaman umano niya na may ibang kinikita si Micaela at ito raw ang nagtulak sa kanya upang gawin ang krimen. Gayunpaman, pinapulaanan ito ng mga pulis at ng pamilya ni Micaela at iginiit na ang tunay na motibo ay ang pagtanggi ni Sandro na tanggapin na tapos na ang kanilang relasyon. Ano man ang maaring nangyari sa likod ng mga saradong pinto, isang bagay ang tiyak. Noong May 9, 2025, Biyernes, ginugol ni Sandro ang isang buong araw sa apartment ni Micaela. Ang nagsimula bilang isang tila karaniwang araw ay nagtapos
sa isa sa mga pinakamalupit na krimeng na itala sa rehiyon ng Biguachu. Noong gabing yon, pinatay si Micaela sa loob ng kanyang apartment sa Fundos neighborhood sa Biguachu. Si Sandro, nakasama niya buong araw ang gumawa ng krimen bandang alas 10 ng gabi ayon sa pagtatala ng mga pulis. Ipinakita ng paunang autopsy na si Micaela ay pinagsasaksak na maraming beses gamit ang kutsilyo at ang mga sugat ay pangunahing nakatuon sa kanyang leeg. Ibinahagi ni Detective Manuel Galino ng Biguachu Police Department ang mga nakakapanghilakbot na detalye ng pagpatay. Ayon sa kanya, ang layunin ni Sandro ay pugutan ng ulo si Micaela. Nabigo siyang ganap na maisagawa ito, ngunit ang katawan ay may maraming hiwa at malalalim na saksak na tugma sa paggamit ng matulis na bagay. Lubhang kakilakilabot ang crime scene, nagkalat ang dugo sa buong apartment na nagpapahiwatig na lumaban si Micaela ng buong tapang hanggang sa huling sandali. Dahil sa matinding karahasan at dami ng sugat, malinaw na kumilaw si Sandro ng may matinding galit. Matapos sumuko sa mga otoridad, iniulat na sinabi ni Sandro sa mga pulis na sinubukan niyang putulin ang ulo ni Micaela, ngunit hindi niya ito natapos. Higit pang nakakabahala ang ganap niyang kawalan ng pagsisisi matapos gawin ang krimen. Naligo siya sa apartment, nagpalit ng damit at iniwan ang isang pares ng shorts na may bahid ng dugo sa loob ng banyo na naging mahalagang ebidensya sa investigasyon. Nahagip ng mga security camera ng gusali ang kanyang paglabas na nakasuot ng ibang shorts at ang muling pagbabalik niya makalipas ang ilang minuto na pinaniniwalaang upang tiyaking wala siyang naiwan na bakas. Hindi lamang tumakas si Sandro sa crime scene, kinuha niya ang sasakyan ni Micaela, isang bagong biling Volkswagen Polo pati na rin ang cellphone nito. Kasunod noon ay nagtungo siya sa isang nightclub sa Sao Jose, isang karatig lungsod ng Biguachu, kung saan ay ilang oras siya nag-inom at umasta na parang walang nangyari. Samantala nakahandusay na patay si Micaela sa kanyang apartment at unti-unti na napapansin ng kanyang pamilya na may mali. Noong gabing ding yon, ginamit ni Sandro ang cellphone ni Micaela upang magpadala ng mga mensahe sa kanyang pamilya na nagpapanggap na siya. Ina-access din niya ang WhatsApp ni Micaela upang basahin ang mga pag-uusap. Marahil ay naghahanap ng anumang magpapalakas sa kanyang paranoia tungkol sa umano'y relasyon ni Micaela sa iba. Ipinapakita ng kilos na ito ang hindi lamang kawalang puso ni Sandro, kundi pati ang pagtatangka niyang pagtakpan ng krimen sa loob ng ilang oras. Pagsapit ng Sabado, May 10, nagsimulang mag-alala mga kaibigan at pamilya dahil sa katahimikan ni Micaela. Hindi siya sumasagot sa mga mensahe at ang mga reply na ipinapadala noong gabi ay tila may mali. Dahil sa pangamba ng kipag-ugnayan ng kanyang mga kamag-anak sa mga pulis. Kinahapunan, pumasok ang military police sa apartment at doon natagpuan ang bangkay ni Micaela. Ayon sa mga otoridad, nakakakilabot ang eksena. Nagkalat ang dugo sa buong lugar na para bang eksena ng isang pelikulang nakakatakot. Sa kanyang pagtakas, iniwan ni Sandro ang sasakyan ni Micaela sa express highway, malapit sa isang kilalang lugar ng bintahan ng mga iligal na droga. Natagpuan ng mga pulis ang sasakyan at isinailalim ito sa forensic analysis. Nagpatrolya ang mga opisyal sa lugar upang hanapin si Sandro ngunit walang natagpuan. Agad na inilunsad ng Biguachu Civil Police sa pangunguna ni Detective Manuel Galino ang investigasyon. Mahalaga ang mga security footage mula sa gusali ni Micaela sa pagkilala kay Sandro bilang suspect. Ipinakita ng mga video ang kanyang paglabas ng apartment na nakasuot ng shorts na may dugo at ang kanyang pagbabalik makalipas ang ilang sandali na may ibang suot. Sa loob ng apartment, natagpuan ng mga investigador ang mga bahid ng shorts sa loob ng banyo, kasama ang iba pang ebidensya na nagpapatunay sa kalupitan ng krimen. Nagkalat ang dugo ni Micaela sa buong apartment at ang kutsilyo na ginamit ay natagpuan sa isa sa mga kwarto. Habang napatuloy na hinahanap ng mga pulis si Sandro, siya ay nananatiling tumatakas. Sa panahong ito, nakapag-record siya ng isang video na naging viral sa social media, kung saan siya ay umamin sa krimen. Ang lamig sa kanyang mga boses ay nagdulot ng pagkabigla sa marami na nagpapakita ng ganap na kawalan ng pagsisisi. Ang pamilya ni Micaela na labis na nagdadalamhati ay masusing sinusubaybayan ang balita ng may bighati. Alam nilang si Sandro ang may sala, ngunit natatakot silang baka makatakas siya ng bansa at makaiwas sa hustisya. 4 na araw matapos ang krimen, noong May 13, 2025, nagpasya si Sandro na sumuko sa mga pulis. Kasama ang kanyang abogado, pumunta siya sa istasyon ng mga pulis sa Biguachu at opisyal na umamin sa pagpatay. Sa panahon ng interogasyon, inulit niya ang kanyang pahayag na ang selos ang nagtulak sa kanya at iginiit na si Micaela ay nagtaksil sa kanya.
Kinumpirma ni Sandro na siya'y nakatira kay Micaela at ginugulang araw kasama siya bagong krimen. Wala siyang ipinakitang pagsisisi at tila walang pakialam sa mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Matapos ang pag-amin, dinala siya ng mga pulis para sa mga legal process. Ang kanyang pre-trial detention na naunang inutos ng judiciary ay ipinatupad at siya ipinadala sa bilangguan habang naghihintay ng paglilitis. Ang pagpatay kay Micaela ay hindi lamang isa pang kaso ng kaharasan laban sa mga kababaihan. Ito ay nagpasiklab ng isang pambansang diskusyon tungkol sa mga abusadong relasyon at sa mapanganib na pag-idealize ng karahasan sa pag-ibig. Muling sumikat ng malakas ang video ni Micaela mula noong 2023 matapos ang kanyang pagkamatay. Sa video, sinabi niya na gusto niya ang mga lalaking may problema na minsan nagbanta sa kanya. Mabilis at matindi ang reaksyon sa social media. Ang mga sinabi ni Micaela ay nagdulot ng hating opinyon. Sa isang banda, may ilang nagbintang sa kanya ng ina-idealize niyang abusadong pag-uugali na parang siyang nag-akit ng uri ng lalaking pumatay sa kanya. Sa kabilang banda naman, maraming lumaban at nagsabing walang anumang dahilan ang makakapagpaliwanag o makakapagbigay katarungan sa ganitong krimen. At ang pagsisi sa biktima ay lalo lamang nagpapalakas sa karahasan laban sa mga babae. Si Sandro ay inaresto at kinasuhan ng qualified femicide. Ayon kay Detective Manuel Galino, ang mga nagpapahirap na salik tulad ng premeditation at kalupitan ay maaaring magpahaba ng kanyang sentensya hanggang 30 years. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis kung may iba pang tumulong kay Sandro sa krimen o sa pagtakas. Ngunit dahil sa kanyang pag-amin at sa matibay na ebidensya, ang ginamit na armas, ang shorts na may bahid ng dugo, at ang mga kuha mula sa security camera ay halos tapos na ang kaso. Naghihintay si Sandro ng paglilitis sa bilangguan. Ayon sa kanyang abogado, siya ay nagsisisi at lilinawin niya mga bagay-bagay sa korte. Ngunit sa video ng kanyang pag-amin, sinabi niya na gagawin din ito ng kahit na sinong lalaki ay nagpapakita ng isipan na tumangging akuin ang responsibilidad sa kanyang ginawa. Samantala, ang pamilya ni Micaela naman ay namumuhay sa isang kalungkutan na hindi matatapos. Ang klinik na siyang pride at kagalakan ni Micaela ay isinara matapos ang kanyang pagkamatay na nag-iwan ng malaking puwang sa komunidad ng Biguacho. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!